Yung pong mga respondents ay meron ngayong umagang obligasyon na sumagot. At ang mga respondents, like yung Secretary Remulla, PNP Chief Marbil, General Torre, ang mag-re-represent sa kanila under the law ay ang Solicitor General. Sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. To recall on March 17, 2018, the Republic of the Philippines in the exercise of its sovereign prerogative under Article 127, Paragraph 1 of the Rome Statute, deposited with the Office of the United Nations Secretary General its written notification of withdrawal from the statute. The withdrawal took effect on March 17, 2019. In steadfast adherence to this sovereign decision, the Office of the Solicitor General has consistently maintained, both in its submission before the ICC and its public statements, that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippines government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above-captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSG? The Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Remulla. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. So, eto na nga. Base sa information na ibinigay ni Attorney Salvador Panelo, ay itong si Solgen Minardo Guevara is denying involvement, or should I say denying to participate in defending the government. Alalahanin natin ang trabaho ng Solgen na hindi alam ni Marcos Jr. kung ano yung Solgen noong siya in-interview noon. Solgen, sir. Sino Solgen mo? Sorry? Solicitor General. Sa? Solgen. OSG. Which one? Solicitor General, sir. Social welfare. Ay ipagtanggol ang gobyerno dahil ang Solgen ang abogado ng gobyerno in general. Ngayon, ano ba yung prayer nitong si Solgen, Office of the Solicitor General? Taliwas na ito sa aming paniniwala na ang Pilipinas ay wala na sa pagkamiyembro sa ICC. Wala na pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kasi kung ipagtatanggol namin ang mga respondents na ito, ay hindi na kami tumatalima doon sa aming paniniwala na walang jurisdiction ng ICC sa amin. Looking at this and looking at the past pronouncement nitong si Solgen, ay talaga nga namang consistent itong taong ito.
with regard to the jurisdiction of ICC. But etong mga ibang mga gabinete ni Marcos Jr., including the President, nakasama siya doon sa facilitation ng pagkikidnap kay Tatay Digong. Ferdinand Marcos Jr., si Marbel, Torre, si Rimulya, yung dalawang Rimulya, yan, si Gibo, kasangkapan yan ng pagkidnap kay Tatay Digong. Eroplano, yung warrant of arrest, yung intel na si dating secretary ni Tatay Digong na si Anyo, ayan, nagsama-sama yan sila para maisakatuparan yung kanilang mission. So ngayon, sila yung nalalagay sa alanganin because of the petition na sumagot sila doon sa ginawa nila, sa kanila kukunin itong si Solgen at ilalagay nila na parang sila yung gumawa nito despite of the pronouncement ng Solicitor General, ginawa pa rin nila. Tapos nung sila yung nalagay sa alanganin, tatawagin nila itong si Solgen para ipagtanggol sila. So sino sila? 'Di ba? Ano sila? Hilo. Ngayon, ang nakikita ko dito kay Solgen, dahil ayaw niyang ipagtanggol itong mga hunghang na ito, baka ito ay isunod na mag-ala Attorney Vic Rodriguez. Baka ito isunod kasi malala natin si Attorney Vic Rodriguez, number 1 na tagapagtanggol ni Marcos Jr. Tapos eventually, sinisante siya, siniraan pa siya. Etong si Solicitor General, nakita natin na consistent yung kanyang pahayag sa ICC. Pero, ginawa pa rin nila. Ngayon kukunin nilang tagapagtanggol. So, sa isip nitong si Solicitor General, taliwas sa kanyang prinsipyo na ipagtanggol yung alam niyang mali. And nakita naman natin, no? Siguro isa din sa reason. Kasi, nung oral argument at kinestyon itong si Solicitor General, parang alam mo yung na-feel ko na parang hirap na hirap siyang ipagtanggol itong si Marcos Jr. with regard to that PhilHealth issue. Nakita ninyo, di ba, napanood naman natin lahat na hindi niya masagot kahit sagot siya ng sagot, pero halata naman na huling-huli siya ng Korte Suprema during that time. So, with this, nahalata naman, alam natin, nakikita natin na walang jurisdiction, merong malinaw na paglabag doon sa proseso ng pagkuha kay Tatay Digong. Hindi man lang pinagbigyan yung kanyang counsel. Sabi, you have the right, binasahan ni Torre, you have the right to choose your own counsel. Pero nung pinapapasok si VP Sara, ayaw papasukin. Anak niya at siya yung legal counsel, hindi pinapasok. Doon palang malinaw na paglabag. So, ipapasok nila si Solicitor General Guevara para ipagtanggol yung something na napakahirap ipagtanggol. So, nakikita ko dito, dahil ikaw ang abogado ng gobyerno at ayaw mong kumatawan sa kanila, baka nga isa ito sa isunod. Baka susunod itong tatanggalin at baka sisiraan pa. Yan ang aabangan natin. Kasi dito sa prayer nitong si Solicitor General, pinapamukha niya na mali yung ginawa nilang pagtangay kay Tatay Digong. Mali. Pinapamukha niya kasi hindi tayo miyembro. And why the hell na nagkaroon sila ng jurisdiction na itanggal, kunin si Tatay Digong at dalhin doon sa the Netherlands at ngayon nasa the Netherlands. Parang hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip. Parang hindi ka panipaniwala na nandun sa dahig si Tatay Digong. Kasi with all of these years, alam natin na wala na tayo sa ICC. Pero paano nagkaganon na hanggang ngayon ang hirap kong paniwalaan na nandun nga talaga siya. And this is with the help of the government. Ngayon isusuong nyo itong si OSG.
na parang ang hirap ipagtanggol yung ginawa ninyong kabalasubasan. So abangan natin yan. At saka may pahabol pa pala ako, ano? Kasi sabi ni Atty. Sal Panelo na baka nasa website na rin ng Supreme Court. Chinek ko sa website ng Supreme Court. Wala naman. So sa tingin ko dito, binuking ni Atty. Sal Panelo yung prayer ni Solgen. Kasi walang post, walang update sa atin. Siyempre, ang nag-file ng petition sila Atty. Sal Panelo. So most likely, meron silang copy. So, booking ang gobyernong ito.